Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw Pilipinas, isang magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan, usapan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at sa malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, sa aming YouTube channel, maaari kayong mag-subscribe. Ganun din sa aming TikTok, sa X. I-search lamang ang @Radyo Magazine. Para naman sa aming email, maaari kayong mag-send ng inyong mga mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din, maaari nyo na rin ma-download ng libre ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Magandang hapon din sa ating mga kasama sa ating technical side, sina Freddy Sam Reyes, Freddy Julius Unga, Freddy Marichol Malimban, Freddy Ron Esperanza, Freddy Camille Umali, at sa ating executive producer na si Freddy Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simula ng ating usapan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura. Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!
Kung kayo po ay mahilig sa mga art or kayo din ay mga artsy, siguro kung minsan napapansin nyo yung inyong mga ginagawa ay kung minsan din kumukupas o kaya naman nagkakaroon ng ilang mga dent or kung minsan may isip nyo paano nyo ba ito ma-maintain hanggang sa mahabang panahon. O di kaya naman kung kayo ay bibisita sa iba't ibang museo dito sa ating lugar, mapapaisip kayo paano ba nila napapangalagaan yung mga nakikita nating artifacts, mga artwork dito sa kanilang mga museo. Kaya ngayong hapon, yan ang ating pag-uusapan at meron po tayong mga kasama. Ating po mga kasama mula sa Sanfo 101. Sina Attorney Ivcar Cruz Ferrer, isang lawyer, conservator at graduate mula po sa Sanfo 101. Ganon din si Miss Pearl Saprid, ang Managing Director ng Sanfo 101. Magandang hapon po and welcome po dito sa programang Iskultura. Magandang hapon, Mary Rose. Thank you for having us. Yeah, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng ating mga nanonood. Tama po ba, ma'am, na Sanfo 101? Yes. Ayun. Tama. Kumusta po kayo ngayong hapon, mga ma'am? Maayos. Mabuti. Oh, nagsabay patuloy kami, di ba? Maayos na maayos. Opo. So, maraming salamat sa pag-anyaya sa Sanfo 101 para sa programang ito. Actually, mga mama, nakita ko nga po itong inyong grupo kung saan po ay kayo po ay nag-restorate, nag-conserve ng ating mga artwork and with the help also ng ating mga National Museum of the Philippines kung saan syempre yung ating mga museo ay kanila nga po pinapangalagaan din yung mga artworks and artifacts dito sa ating bansa. Mula na rin po sa inyong dalawa po dito mula sa Sanfo 101 para din po sa kaalaman nating lahat and lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin ng mga kababayan or kabataan. Ano po ba itong tinatawag nating art restoration? Sino pong maaaring makapagpaliwanag nito? Sige. Siguro sa pag-define natin yan, siguro mas maganda na isama na natin kung ano ang conservation. No? Kasi marami ang nalilito kung ito ba ay pareho. No? Restoration ba, conservation, pareho ba yan? Or interchangeable ba yan? Pero actually, malaki yung pagkakaiba nila. No? To begin with, ang conservation ay science, it's backed with science, ano? So hindi lang science pero marami ding additional learnings para tulungan ng isang conservator to come up with a solution, no? Sa isang problema, no? Another is ang conservation is focus sa pagpe-preserve o pag-maintain ng isang item or artifact na sa current state niya. Hindi mo to masyadong babaguhin, ina-address mo lang yung problem, no? Whereas sa restoration, may pagkakataon na mababago. Binabalik siya sa original state, no? Let me give you an example, no? For example, meron tayong wooden sculpture, no? So itong sculpture na to, maaaring sa isang bahagi ng katawan niya nagde-deteriorate na, kinakain na siya ng anay or any wood insect. Ang isang conservator, ang gagawin niya diyan, hahanap siya ng solution, the best solution na ma-save yan, no? At the same time, kailangan reversible lahat yung ilalagay niya. Bakit? Kasi maybe 2, 3, 10 years from now, may mas magandang lumabas na technique or solution, no? So that way, matatanggal niya yung mga ginawa ng previous conservator na hindi na-damage yung artifact, no? Sometimes yung mga restoration or restorers naman, especially those na hindi masyado nakapag-train, sometimes ang nangyayari, puputulin na lang nila yon. Puputulin na lang nila yung parte na yon, papalitan ng kahoy, and then maybe do some carvings. At the end of the day, balik na siya sa original. So, sometimes, ang nangyayari dyan, nawawala yung history, nawawala yung technique or style ng artist. So, yun yung malaking pinagkaiba sometimes, no? Na between a conservator restorer and just a restorer.
Ayun, maraming salamat ma'am doon sa talagang pag-explain sa amin the difference between restoration and conservation, na kung saan even ako rin minsan ma'am nalilito bakit ginagawa to, and at the same time ano nga yung pinagkaiba nito, parang it's just the same, parehas lang naman natin na gustong mapangalagaan yung ilang mga artifacts, pero behind that kailangan pa pala it's two different ways on how can we protect yung mga artifacts tulad nga po na nabanggit nyo, yung mga nakikita natin or yung mga item. And mula po dito sa Sanfo 101, paano po ba kayo nag-umpisa? Bakit po ito yung naisipan nyo na gawin dito sa ating mga institution? Okay. Siguro yung desire na maging masama dito sa industry na to, siguro ano pa yan way back, no? Many years ago, nagpunta ako sa Gombursa. Ngayon, nakita ko doon, medyo na-vandalize na siya, no? So, natanggal-tanggal na yung mga ibang parts niya, yung mga bronze niya, nawala na. Siguro, Tapos, Pearl, yeah. Mary Rose, ipaliwanag lang ni Pearl kung ano yung Gombursa. Baka nalilito ang ating mga tagapakinig o mga manonood kung ano ba yung Gombursa na sinasabi ni Pearl. Sige po. Okay, yung Gombursa, ito yung monumento na nasa tapat ng National Museum along P. Burgos, no? So ito yung monumento na nandoon na 3 pare. Kung naalala natin, ano? So many years ago, medyo napabayaan yung lugar na yan. So nung nagpunta ako diyan, medyo yung lugar amoy urine. Tapos na-vandalize na nga kasi bronze yan eh. So medyo kinukuha-kuha na ng mga tao doon yung mga parts ng bronze niya. Tapos may mga naglalaba din kasi may pool of water doon eh. So makikita mo talaga may maraming tao na hindi dapat nandiyan, ano. So it was very sad to look at, ano, kasi syempre parte yan, kilala namin yung gumawa, father namin, no, yung gumawa niyan. Wow. So even though na bata pa ako noong time na yan, alam namin yung history, alam namin yung storya behind all of it. So, of course, ang Gombursa ay isang malaking parte ng buhay namin. Yeah. Para makita namin siya na ganyang sitwasyon, parang nakakalungkot, di ba? And, wala kami magawa, no? Except at the time, sumulat lang ako doon sa mga iba-ibang government agencies para lang maglabas ng sama ng loob, no? So, pero suntok sa ban kung may mangyayari doon. But, sure enough, after several years, na-proclaim nga siya na national monument. So, good for Gombursa and very thankful kami. But the question is, paano naman yung ibang monumento? Diba? Paano yung mga ibang artists? Paano yung ibang pamilya ng artists, no? Sabihin natin kahit hindi ito nasa park or whatever, paano yung mga artworks na nasa loob ng mga bahay ng mga kolektor na hindi rin na nangangalagaan kasi nga hindi masyadong ang conservation dito sa atin. So yun. Parang doon nag-umpisa yon. And then we decided, nung natuto nga kami mag-conserve, we decided na dapat i-open ito sa public. Para doon man lang mangalagaan yung mga pieces nila, no, at least yung collections nila. And it's really good to hear mami mga ganyang klaseng kwento na malaman din ng ating mga kababayan na may mga ganun palang pangyayari na kung saan dun kayo magsisimula para to show everyone how to restore and conserve dito po sa ating mga sa mga artifacts na meron po tayo. And matanong po namin mula pa po dito sa Sanfo 101, ano pa po ba yung mga nakatatag or yung mga naipulot nyo pong or mga naisagawang mga advokasya para po mas maibahagi po natin sa ating mga kababayan? Siguro, Mary Rose, mahalaga na sundan muna natin yung unang sinabi ni Pearl sa kung paano nagsimula ang Sanfo 101. Kasi hindi lang doon sa pagkakataon na yun na napagtuntun namin na kailangan talaga nating pangalagaan yung mga artworks or yung mga sining na meron dito sa atin sa Pilipinas. Kasi hindi naman kaila sa
maraming Pilipino, 'di ba? Kung tayo'y naglalakad or tayo'y bumabiyahe kahit saan man, 'di ba? Halimbawa, minsan sumasakay ka ng jeep or naglalakad ka sa kalsada, may nakikita kang mga mahalagang monumento. Hindi lang doon, halimbawa pumasok ka ng mga simbahan, 'di ba? Minsan nagbibisita iglesia tayo pagka Semana Santa, and then nakikita natin yung mga painting sa mga simbahan, yung mga reliebe o yung mga woodworks, inaanay na lang, hindi na aalagaan, o yung mga, let's say, mga paintings, may amag na, napapabayaan na siya. So, ito, mahalaga na pangalagaan natin eh. Kasi, ang tanong dito, bakit ba mahalaga na pagbuhusan ng panahon ang pagpe-preserve or pagre-restore or pagko-conserve nitong mga sining na ito. Kasi bahagi ito ng kasaysayan natin bilang Pilipino. 'Di ba? Bahagi ito ng kasaysayan natin at kaya natin napagtatanto na tayo'y Pilipino dahil sa kasaysayan natin. So kung hindi natin pangangalagaan itong mga monuments, mga artworks, mga sining na meron tayo sa Pilipinas, paano na yung susunod na henerasyon? Paano pa nila mapagtatanto or mauunawaan ano ba ang aking kasaysayan bilang Pilipino? Sino ba ako? At kaya dapat, kasi minsan 'di ba ang tanong ng marami, bakit mo kailangan pagbuhusan ng pera? Nung halimbawa lumindol, tapos yung simbahan sa ibang bahagi ng Pilipinas ay nasira, 'di ba? Millions ang ginagastos ng pamahalaan para i-restore itong mga to. Bakit? 'Di ba? Iisipin ng iba, bakit hindi mo gamitin pang tayo ng eskwelahan o pampili ng gamot? Bakit kailangan tayong gumastos? Ang kailangan sanang maunawaan ng ating mga kababayan na kaya natin to ginagawa ay hindi lamang para sa henerasyon na to at para rin sa susunod na henerasyon na maunawaan nila ano ba ang kasaysayan. Saan ba nanggaling? Sino ang Pilipino? Diba iba kasi yung nabasa mo sa libro. Halimbawa, pinagbasa ka ng history books na nabasa mo ang, let's say, ang Spoliarium, ang Fort Santiago, ang Intramuros. Iba rin kung mismong lumakad ka dito sa mga lugar na to, mas na-appreciate mo yung lugar at yung kasaysayan. Iba rin pag nakita mo mismo yung artwork na yun na, ito pala yung sinasabi sa libro. So, kahit pa, alam mo yun, kailangan ng effort, ng pera para mag-restore, kailangan natin itong gawin para sa susunod na henerasyon. At dito nagsimula ang Sanfo 101. Nakita kasi na wala talagang organisasyon na talagang nagbibigay ng training para mas mapalawak pa ang kaalaman sa pagko-conserve at pagre-restore ng mga sining or artwork sa Pilipinas. Wow, very well said, attorney. And dun po sa mga nabanggit niyo, additional question din, ma'am, sa inyo pong palagay, Miss Pearl and Attorney Eve Carr, na dun nga po sa nabanggit ni attorney is, gaano po ba ka-big deal? Kasi meron po tayong mga naririnig, mga nababasa na, sige, sa iba nyo na lang ilagay yung ilang mga budget natin para gawin yung mga mas importanteng bagay nga. Kung minsan nga, nakakaligtaan nga po itong ating mga restoration and conservation sa ating mga artworks, sa ating mga sa artifacts na meron po tayo na nagdi-define sa kasaysayan na meron po sa atin. Ano kaya po ang inyong mga reaction dito, ma'am? Actually, big deal siya, no? Na kailangan talaga natin alagaan ang ating mga cultural treasures. For one, it's who we are. Part yan ng storya natin as a people, no? Example, I will give you an example. Kunyari sa isang painting na nakikita natin, meron dyan mga field, and then nakikita natin yung kasuotan nila. Nakikita natin during that time, no, ito yung kanilang buhay nung panahon na yan. Ito yung kanilang kasuotan, ito yung history nung time na yan. So it's very important na itong mga
artworks na to from different eras na pangangalagaan para yung mga storya ng bawat panahon na yan ay inaipapasa pa natin sa mga dadating at susunod na mga generations pa. So it's very important na pangalagaan natin yan. And kayo po, attorney? At nakakalungkot. I mean, sa totoo lang, pagka hindi kasi natin pangalagaan ngayon yung ating mga artworks, yung mga gawa ng mga masters nating mga painters, sculptures, and other artists, wala na eh. Pag nasira yan, hindi na yan maibabalik. Diba? So, dapat ang pag-aalaga nito ay continuous. Laging, alam mo, patuloy siya. Hindi siya aayusin mo ngayon, tas pababayaan mo. Kailangan tuloy-tuloy. Kasi, alam mo, sa totoo lang, dati meron din akong ganyang pananaw na bakit ba kailangan pagbuhusan ng panahon at oras ang pagpe-preserve or pagko-conserve ng artwork. Ngunit, nung ako ay, sabi ko nga, nag-masters ako nun sa UP, meron kaming class on nationalism. Alam nyo, pinaliwanag doon na bakit ba tayo nagtatayo ng mga monuments para sa mga events mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Halimbawa, yung EDSA Shrine. Diba? Bakit ba tayo nagtayo niyan? Bakit ba tayo nagtayo ng rebulto ni Rizal sa Luneta? Bakit ba natin ginagawa? Kasi ito ay palatandaan. Isa siyang paalala sa ating mga kababayan na hindi lang sa kasalukuyan, pati sa panghinaharap, ang mga future generations sasabihin nila, kaya nga pala, oo, naalala ko kasi sa kasaysayan nangyari yung EDSA Revolution. Kaya meron yung EDSA Shrine na yan. Diba? Or ito pala ang ating pambansang bayani. Diba? Paalala siya, tuwing mapapalakad ka, ay, oo nga pala, yan si Jose Rizal. So, kailangan nating gawin ito. Kasi ako, I will hahamunin ko ang mga nakikinig sa atin ngayon. Sige, pag lumakad kayo, sumakay ng jeep o pumunta sa mga simbahan o yung mga iba-ibang lugar, tingnan nyo, ilan dito sa mga sining na gawa, likha ng ating mga artists and sculptures ang napapangalagaan ng maayos. Ako, kung dito pa lang attorney and ma'am sa Metro Manila, parang mabibilang mo ma'am yung talagang napapangalagaan at pero nakakalungkot din talaga na mas marami yung mga lalo na sa mga national shrine natin or lalo na dito sa Metro Manila na madalas pa nga natin madaanan na parang nakakalimutan na, nalilipasan na ng panahon. And nabanggit nyo nga rin po mga ma'am and attorney na kukonti po yung mga grupo na kung saan ay sinusulong nga po yung pag-restore and pag-conserve and pag-protect nga po dito sa mga pamanang kultural na meron po sa ating bansa. Matanong ko lang din po mga ma'am, additional question lang din po. Ito pong Sanfo 101 po ba ay kakaiba rin po or it's a different group na kung saan po ay yung mga nangangalaga mula po sa mga National Museum, sa ating mga National Historical Commission of the Philippines? Yung Sanfo 101 ay isang training center na nagtuturo ng conservation and restoration sa mga participants. But however, hindi ito basta training lang or hindi ito basta workshop na okay, pumunta ka sa amin, nagbayad ka, tinuruan ka namin, umuwi ka na. Parang ganun after that, no? No, it doesn't end there. Sanfo 101, kung titingnan nyo yung mga ads namin, ang nakalagay lagi doon that we are a movement, no? Ito ay ang part to ng advocacy namin na ikalat yung what do you call this, yung knowledge na yan sa iba't ibang institusyon, sa iba't ibang locality, sa lugar, and hopefully no na mas spread namin yan na yung torch na yan from one person to the other. Kasi as you said earlier, no, yung mga museums natin, paintings natin, mga artifacts na yan, almost all of them, no, kung hindi lahat, is over 50 years old na, no, yung mga inaalagaan ng mga ano na yan. And kung pupunta ka sa iba-ibang lugar, ano na to talaga,
again, they are all due, no, na ialagaan. So, ang objective ng Sanfo 101 is really to spread to as many people as possible, or to as many locations, institutions as possible, itong knowledge na to, so that in their sa mga respective respective areas nila, ma-preserve nila yung kanilang mga kanya-kanyang collection o yung under their wings, no, yung mga monuments sa lugar nila, matuto sila how to really so that is the torch that we are trying to pass on from one place to another, institution to the next. Yan yung movement na aming ginagawa. So we are, hindi lang kami basta training center. Meron kami, hopefully, ma-share namin niya ang ano na yan, yung advocacy niya. You mentioned, ma'am, na meron nga po kayong mga workshop. Dito po sa inyong mga sinasagawang workshop, ano po yung mga ginagawa niyo po rito? Ano po yung iba't ibang klase na tinuturo niyo sa ating mga estudyante? Usually kasi, ang perception nila pag workshop, parang isang bagay lang. No? Pag sinabi namin paintings and paper, tinuruan ka lang paano mag-conserve ng painting or paper, and then that's it. Sa amin, gusto namin maging holistic ang approach namin in such a way na mag-produce kami ng mga responsible conservators. Hindi lang basta pumasok, lumabas, tapos na. Hindi. So that's why, yung mga estudyante namin, tinuturuan namin sila ng ibang mga learnings na importante para sa decision making nila later on. Ano itong mga to? Like for example, chemistry. So, kasama kasi yan, no? So, chemistry, architectural conservation, things like that. Ano? Bakit? Bakit kasama ang architectural conservation sa painting and paper, for example? Like for one, just to give you an example, no? Humidity, for example, what is causing it, no, sa isang kwarto, or let's say assuming na yung mural mo is painted on the wall, hindi siya nakasabit but on the wall. Syempre, pag nag-apply ka ng solution, kailangan alam mo na yung solution na ilalagay mo ay hindi makakasira ng material ng wall. Things like that, ano? So kailangan may malawak ang understanding ng bawat participant namin. So ganun that's how we are teaching our students. Kailangan holistic yung approach. Hindi microscopic ang dating. Dagdagan ko lang. Sige po. Idagdag ko lang doon sa sinabi ni Pearl. Ang Sanfo 101, hindi lang ang tinuturo niya ay paano mag-preserve ng paintings or ng paper. Meron din, kasi iba-iba ang paraan ng pag-preserve ng woodworks, yung mga kahoy. Iba rin pagka metal, diba? Iba rin pagka yung papel, iba pagka yung canvas na artwork. So, iba-iba. Kaya, iba-ibang klaseng programa. Hindi siya parang isang kurso na lahat na makukuha mo kaagad. Kasi kailangan natin talagang ituro ng tama. Ano ba ang paraan para sa bawat klase ng ng medium na tinatawag natin or yung material. At isinasama na rin dito yung pag-appreciate ng art. Kasi iba kasi yung nauunawaan mo kung gaano kahirap or ano yung pinagdaanan ng mga artwork, paano siya gawin, ano ba ang mga titingnan mo para alam mo rin paano siya i-preserve, i-conserve ng maayos. At bakit ba kailangang alagaan itong mga kultura at sining na meron tayo. Doon po sa mga workshop po na nabanggit nyo, gaano po siya usually kahaba, and parang it's a series po ba, days or months, and depende po ba siya sa mga nasabi nyo nga po, depende kung ito po ba ay sculpture or painting or different kind of item? Yes, depende sa usually yung mga basic namin na sa 10 sessions yan, 3 hours per session, no? So yung advanced naman, mas marami yung kanilang sessions, no? Kasi mas marami din yung topics na naka-include doon sa advanced class, no? Like I said,
although ang basic, meron siyang basic chemistry, yung advanced din, may ganon din. Advanced chemistry, advanced art, yung mga ganon, no? May mga iba-iba siyang topics na kasama. So, depende rin sa medium na tinuturo. So, may mga shorter sessions. But again, it doesn't stop sa basic. It always has to go sa other advanced classes. And matanong ko lamang din kayo, ma'am, ano po yung mga naging reaction po ng mga, lalo na yung mga first-timer, yung mga nagiging trainees po dito sa inyong mga workshop? Attorney, maybe ikaw, since you are a graduate. Siguro, ako ang una kong reaksyon, kaya palang gawin. Hindi mo kailangang ang una ko kasing iniisip, kailangan ko ba maging artist? Diba? Yun yung katanungan ng karamihan. Kailangan ko ba maging artist para makapag-conserve din ng artwork? Ang sagot ay hindi. Sa totoo lang, ang kaya ko lang i-drawing ay stick na tao. I mean, Same po. oo. Diba? Yung stick at mga puno. Diba? Yan yung kaya kong gawin. Pero, ang aking napagtanto sa pag-attend ng kurso sa Sanfo 101, pwede pa lang siyang gawin kahit wala kang art background. Kahit wala kang masyadong kaalaman sa art. Kasi matututunan mo kung ano yung mga paraan para i-conserve yung artwork. So ano ba ang dapat na kailangan ng isang mag-aaral or isang tao na gustong pumasok sa conservation ng artwork? Dapat gusto mong gawin siya. Nais mong matuto. Kung gusto kong matuto, at gusto mo talagang gawin ang iyong, alam mo yun, yung share mo para ma-preserve yung mga kultura at sining natin dito sa ating bansa, then kayang-kaya mo siyang gawin. Yun talaga yung, nagulat nga ako, parang iniisip ko, never ko, sa totoo lang ha, hindi ko ever na imagine na I'll be into art conservation. Kasi nga, wala akong art background. And Attorney and Ma'am Pearl, matanong ko lamang din po, kapag po ba may natapos or nakapagtapos po or graduate po kayo dito sa Sanfo 101, so for example, may mga nais magpa-restore or magpa-conserve ng inyong mga artifacts, pwede po ba kayo magsagawa ng ganong klaseng service? Yes. Actually, dahil nga meron kaming advocacy, meron kaming movement, yung mga karamihan ng aming mga graduate participants, ngayon bumubuo sila ng isang association, no? We call it CSCA. So itong organization na to, lahat ito ay mga Sanfo graduates, no? At ito naman ang mga pwedeng tawagin for restoration work or conservation work, no? So lahat sila ay trained, certified, and they have the heart, no? Na hindi lang to all business, but meron silang meron ang tinuturo din namin, sinusulong namin dito, magkaroon din ng heart to help the country, no? Yung namin. Yun yung what do you call it? Yung ng may malasakit at pagmamahal para sa bayan. Yes. At nanais mo talagang tulungan ang ating bansa. Kasi gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Pearl. Ang pagpe-preserve kasi hindi yan trabaho ng isa or iilan. Kailangan talaga paramihin natin yung may kakayanan na mag-preserve kasi ang laki ng Pilipinas, di ba? Yes po. So, sabi ko nga, Mary Rose, sa mga kababayan natin na nagkaroon ng pagkakataon na makabiyahe sa ibang bansa, di ba? Minsan, pupunta tayo sa mga tourist spots nila, mga monumento, na may mga markers. Di ba? Minsan, ang linis, ang ganda. Tapos minsan, maglalakad tayo sa ating bansa na parang, naku, ano ba ito? Parang ang dumi-dumi na nung marker. Or halimbawa, may kariton do sa harap nung mahalagang monumento, katulad to sinasabi ni Miss Pearl, may naglalaba pa doon sa harap nung monumento. Di ba parang, tapos amoy, excuse the term, amoy ihi pa. Di ba? So alam mong kung ano yung ginagawa doon, no? Napabayaan na. So, trabaho to ng bawat Pilipino eh. Kung kaya natin hanggang sa makakaya natin, bahagi tayo eh.
ng pagpe-preserve. 'Di ba? Siguro mananawagan ako sa ating mga kababayan na wag naman magtapo ng basura sa harap ng mga monumento or minsan sa tubig magtatapo ng balat ng candy or yung mga basura, 'di ba? Or dudumihan or susulatan ng kung ano man yung mga important structures, wag naman. 'Di ba? Kung tayo naiinggit sa ibang bansa na ganun ang kanilang mga tourist spots and historical markers, wag naman natin gawin sa ating bansa, 'di ba? Para maging ganun din ang kalidad at kahusayan ng ating mga tourist spots para ang future generation, yung mga susunod na henerasyon, makikita at ma-appreciate nila ito maayos. Yes po, very well said. And yung kalinisan naman po, hindi naman po natin talaga kailangan talaga para magkaroon ng proper education, para magkaroon or ma-share sa ating mga kababayan yung cleanliness sa ating kapaligiran. Pero parang advantage na rin po kapag meron katulad po na bilang graduate po dito sa Sanfo 101 na malaman, maintindihan kung paano yung mga proper ways to manage yung mga pamanang kultural na meron po dito sa ating bansa. Matanong ko lang din po kayo ma'am, meron po ba kayong mga hindi malilimutan or talagang tumatak po sa inyo ng mga pamanang kultural dito sa ating bansa na parang namangha kayo na parang until now ay napapangalagaan ng maigi sa isang lugar? For me, yung Fort Santiago. Yung Fort Santiago, pag maglakad ka sa Fort Santiago, makikita mo na maayos, na-maintain ng maayos, 'di ba? Maayos yung mga like museum. So, ako for me, okay yung Fort Santiago. And I'm sure pati yung Tibulto ni Rizal, sa Luneta, talagang nababantayan, naaalagaan. Kayo po, Miss Pearl? Well, the same, no? Kasi syempre, andun yung Gumbursa, dating area, no? So, malaki na ang pinagbago ng lugar na yan, no? Sa Maynila. At bukod doon, I'm very happy, no? Especially kung nagpunta ka sa museum itself, no? Ang laki ng ganda ng ating National Museum. I agree, totoo yan. Si Director Jeremy Barnes and all the staff, no, did a very good job in maintaining and improving, no, yung National Museum. Parang every time na nagpupunta ako dyan, may mga pagbabago na nangyayari. So, yeah, we're very proud of that improvement. So, sundan ko yung sinabi ni Pearl, like ang Sanfo 101, recently nagpunta kami sa National Museum. And ako, sa totoo lang, natuwa ako sa nakita ko. Dahil pang world class like yung level, 'di ba? So nagkaroon din ako ng pagkakataon na makita ang museum sa iba't ibang bansa. At hindi nahuhuli ang ating National Museum. Maayos ang facilities. Kaya nga, at ito pa walang bayad. Kung Pilipino ka, papasok ka, walang bayad. So bakit hindi natin dalhin ang mga anak natin, mga kamag-anak, mga kaibigan, na kesa punta tayo ng mall tuwing weekend or pag Sabado at Linggo, bakit hindi natin yayain sila na pumunta sa National Museum para maunawaan at ma-appreciate nila ang ating kultura. Tama po. Parang gusto ko lang din dagdagan yung mga sinabi nyo. Since parang if I may share po na siguro yung unang bansa lang din naman po ang aking napuntahan sa ibang bansa po ay yung Singapore, and I had the chance na mapuntahan yung kanilang National Museum. Nung nakita ko rin po, sabi ko, parang maganda rin naman yung sa atin. Kumbaga, hindi naman po tayo nagpapahuli. And it's really a good job din po sa National Museum of the Philippines para maipakita yung ganda. Hindi lang isa, 3 pa po sila dito sa Metro Manila na maaari nating makita. At libre pa, di ba? Hindi tayo kailangan gumastos. Makikita ng ating mga kababayan. At siguro, ibalik natin yung oportunidad para sa mga kabataan na makita nila yung kultura, ganda at galing ng mga Pilipino. Di ba? Punta tayo. Like, merong anthropology, merong fine arts, merong natural science. Maganda sila. Mga anak ko, nadala ko na sila sa natural science at sa fine arts. Diba?
sana bigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makita ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan ang National Museum. Good job sa National Museum. And kapag mas marami yung lokal or mga kababayan natin yung sumuporta sa sariling atin, na syempre mas tataas din ng kumpiyansa ng ating mga sariling pamanang lokal dito po sa ating bansa. I know, ma'am, marami pa po akong nais pong itanong po dito sa Sanfo 101 and nakulang po ang ating oras. Matanong ko na lamang din, ma'am, ano po yung Attorney Ivcar and Miss Pearl, na ano po kaya ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga bagong henerasyon na nais po nating maipaintindi na bakit mahalaga or gaano kahalaga na mapapreserba, mapakonserve at maprotektahan po natin itong mga pamanang kultural dito po sa ating bansa. Okay, siguro yung gusto ko iparating sa mga tao, sana magkaroon tayo na mas mataas na awareness, no, sa ating mga cultural treasures. Kasi atin to Pilipino tayo, no? Walang magmamalasakit na iba dyan kung hindi tayo. Itong mga nakikita natin, sayang kasi kung pababayaan natin, no? Like I said, ang pinipreserba natin dito yung mga storya ng bawat isa niyan. Yung mga painting na nakahang dyan sa walls ninyo, hindi lang basta painting yan. Merong totoong tao na gumawa dyan. Merong mga totoong storya na dala-dala yung mga tao na nagpinta niyan. So, itong mga storya na to, habang napapass on siya from one generation to the next, nadadagdagan yung mga storya niyan. And I hope na ma-save natin yung mga yan. Ma-preserve natin. Maging parte tayo ng pagmamahal na yan. Kasi bayan natin to. Tuto sana tayo mahalin yung ating bayan at yung ating mga pinoproduce, no, in terms of culture. So, atin yan, sariling atin yan, alagaan natin. Yan. Kayo po, Attorney. Okay, so dadagdagan ko lang yung sinabi ni Pearl. Siguro mahalaga na maunawaan ng ating mga kababayan na ang pag-preserve at pag-aalaga sa mga artworks na to ay hindi trabaho ng iilan. Sinabi ko na kanina, and I would like to emphasize that, na hindi to trabaho ng iilan. Ito ay trabaho or isang obligasyon ng bawat Pilipino na pangalagaan yung kultura at sining ng Pilipinas. Kasi ito ang nagsasabi o nagde-define kung sino tayo bilang isang nasyon at bilang Pilipino. Gusto nating ipakita sa mundo na magaling ang Pilipino. Gusto nating maunawaan ng ating mga kababayan na magaling ang sining na Pilipino at ito ay sariling atin, di ba? Paano kung hindi natin pangangalagaan ang pamanang sining at kultura sa atin, paano na ang susunod na henerasyon? Ito pa ba ay ma-appreciate nila ng maayos? Ito ba ay makakatulong sa kanila na maunawaan sino ang isang Pilipino? Diba? Ano ang kasaysayan natin? So, gawin natin ang ating obligasyon at magagawa bilang isang Pilipino para mapanatili ang kagandahan ng taglay na sining at kulturang Pilipino. Very well said po mga ma'am. And gusto ko lang din po dagdagan na sana magbigay din po ng suporta yung ating mga local government unit since sila rin naman po ang nakakakita yung kanilang mga nasasakupan kung kailangan ba itong ma-preserve agad, ma-restore agad, and at the same time tulad po ng Sanfo 101 ay ma-invite and magkaroon po sila ng mga sariling mga seminar or workshop po na maaring i-conduct sa kanya-kanya pong ating mga munisipalidad. Maraming salamat po. And ano na lamang din po ang inyong mga social media accounts and also yung mga upcoming mga workshops po ninyo. Thank you. Okay. By next week, patapos na kasi yung advanced classes namin. So, malapit na silang mag-graduate. So, yung next would be next week. Magsa-start na kami sa National Library. We would be teaching yung basic ulit, no? Basic class ulit. And then, in November,
meron kaming collaboration with the Quezon City Tourism Department. So, yun, magkakaroon din tayo ng workshop, basic din, no? Pero more on the museum and collection handling, no? At yung social media accounts, Pearl? Yeah, Facebook. You can check out our Facebook, Sanfo 101, and also yung Instagram. And we also have our website, that's www.sanfo101.com. Ayun, maraming salamat po. Sana po ay mas marami pa kayong maanyayahan, lalo na yung mga bagong henerasyon ngayon. And sana rin po hindi pa naman huli ang lahat. Kahit sino man po ay maintindihan yung kahalagahan ng pagprotekta po sa ating mga pamanang kultural. Muli po, maraming salamat po, Attorney Ivcar Cruz Ferrer and Miss Pearl Saprid, sa inyo pong oras at panahon na inilaan po sa amin. Maraming salamat po. Ay, ingat po kayo. Thank you. Mabuhay po kayo. At ating nga pong nakapanayama sina Attorney Ivcar Cruz Ferrer, isang lawyer, conservator at graduate ng Sanfo 101. Ganon din si Miss Pearl Saprid, isang managing director po ng Sanfo 101. Maraming salamat po. Samantala, ating tanggapin ang pag-uulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Tayuga. Ilocos handa na para sa 36th National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Samantala, digital transformation ng estadistika, susi sa mas maunlad na bukas ayon sa PSA. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia. Radyo Magazine. Report. Nakahanda na ang Ilocos Region sa pagdiriwang ng 36th National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre 2025. May temang Accelerating the SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All. Tampok dito ang kahalagahan ng datos sa pagsubaybay sa Sustainable Development Goals at paggawa ng mga desisyong nakabatay sa ebidensya. Magsisimula ang selebrasyon sa October 2 sa pamamagitan ng Regional Opening Ceremony at kapihan sa Ilocos, kasunod ang iba't ibang patimpalak gaya ng Stat Masters, Stat Stories, Stat Groove at Stat Shots bago magtapos sa isang closing ceremony. Ayon sa Philippine Statistics Authority Region 1, layunin ng mga gawain na palawakin ang partisipasyon ng publiko at isulong ang mas madaling akses sa datos para sa polisiya at aksyon sa komunidad. Binigyan diin ni PSA Region 1 Director Attorney Sheila De Guzman na mahalaga ang digital transformation ng estatistika upang masiguro ang mabilis, tama at maaasahang datos para sa mas mahusay na pagpapasya at mas inklusibong kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan. Pagpapakita ng kaugalian, tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura! Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakapanayam kanina, sina Attorney Ivcar Cruz Ferrer, ang isang lawyer, conservator at graduate ng Sanfo 101. Ganon din kay Miss Pearl Saprid, ang managing director po ng Sanfo 101, kung saan ay kanila pong ibinahagi sa atin yung ilang mga proseso at kahalagahan kung bakit po natin isinasagawa ang art restoration at conservation. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!